Magandang araw mga kaibigan. Isang kwentong pag-ibig ang muli kong ibabahagi sa inyo na tiyak nakapupulutan ng aral at magpapaantig sa inyong mga puso. Ito ay tungkol sa isang dalaga na si Trina Rivera. Siya ay isang dalaga na napilitang ibenta ang katawan dahil sa labis na pangangailangan. Nasangkot sa isang malaging na krimen ang kanyang ama at ito lang ang tanging bumubuhay sa kanilang pamilya. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari ay may nabuong isang sanggol sa isang gabi kapiling ng isang bilyonaryong lalaki. Makalipas ang 5 taon ay muling nagtagpo ang landas nilang dalawa. Ano ang kahinat na ng kanilang kapalaran kapag natuklasan ng bilyonaryong lalaki ang lihim nilang anak? Isang malaking kasunduan ang babago sa takbo ng kanilang kapalaran. May mabuo kayang pagmamahalan sa kanila kahit langit lupa ang agwat nila? Yan ang ating tunghayan sa kwentong ito. Pero kung bago ka pa lamang, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kang updated sa mga susunod ko pang upload. Hector Rivera, itaas mo ang 2 kamay at huwag kang kikilos ng masama. May otoridad na sigaw ng isang lalaki na nakayuporming pangpulis. Sinunod naman ng aking ama dahil sa gulat at pagkatakot. Parang may nagrarambulan sa tiyan ko dahil sa kaba na aking nararamdaman. Nakatitig lang ako sa lalaking nagsalita. Ikaw ay inaaresto namin sa salang pagpatay. Ikaw ay may karapatang manahimik o magsawalang kibo. Ano man ang iyong sabihin ay maaaring gamiting pabor o laban sa iyo sa hukuman. Natigalgal si Trina sa kinatatayuan nang marinig niya ang sinabi ng pulis. Alam niya na walang kasalanan ang kanyang ama base sa pagkakakilala niya dito. Mabuti itong tao at hindi nito kayang gawin ang ibinibintang sa kanya. Pakiramdam niya ay namanhid ang buo niyang katawan dahil sa samot-saring isipan na pumapasok sa kanyang utak. Hinuli ng mga pulis ang kanyang ama dahil ito ang tinuturing sospek sa pagpatay sa isang tumatakbong kandidato sa kanilang baryo. Hindi niya mailarawan ang kaba na mga sandaling nilalagyan ng poses ang kanyang ama habang pumapatak ang mga luha nito sa kanyang mga mata. Ma, saan tayo kukuha ng pambayad sa abogado? Paano na tayo? Si Papa lang ang inaasahan natin dito. Sambit na nakababatang kapatid sa kanyang ina. Napaluha na lang ako dahil alam kong hindi biro ang kakailanganing pera at hindi basta ang taong babanggain namin. Komplikado ang lagay ng iyong ama. Lubos na mga pangyarihan ang pamilya ni Mr. Guidotti. Wala kayong laban sa kanila. Bulong sa kanya ng pinsan niya. Literal na nangatog ang kanyang tuhod nang marinig niya ang sinabi nito. Mabuti na lamang at nakahawak siya sa balikat ng kanyang nakababatang kapatid kaya hindi siya tuluyang natumba. Ipinaliwanag sa kanila ng mga pulis ang mga hakbang na dapat nilang gawin upang malabanan ang kaso at paratang sa kanyang ama. Wala siyang masyadong naintindihan sa mga sinabi. Basta ang alam niya ay kailangan nila ng abogado. Pero saan naman kami kukuha ng pambayad dito? Bulong niya sa kanyang sarili. She can't lose her father. Masyado pang bata ang kanyang mga kapatid at hindi pa siya tapos sa pag-aaral. Tanging paglalaba lang ang pinagkakakitaan ng kanyang ina. At higit sa lahat, hindi pa niya kaya ang responsibilidad ng pamilya bilang nakakatandang kapatid. Unti-unting bumagsak ang mga luha niya sa kanyang mga mata habang pinagmamasdan ang kanyang ama na hawak ng mga pulis. Magiging maayos din ang lahat. Makakalaya ang papa nyo. Sambit ng kanyang ina habang nangangatal, tanda ng pag-iyak na. Naghatid ng kirot sa puso niya ang mga luha at hikbi nito. Gusto niya ring umiyak at yakapin ito. Pero hindi yun ang oras para maging mahina siya. Mariin niyang kinagat ang dila niya at pilit na sinupil ang tunog ng kalungkutan
at gustong kumuwala sa kanyang bibig. Kailan makakalaya si Papa? Saan tayo kukuha ng pera? Saan tayo kukuha ng pabili ng pagkain natin, ate? Sambit ng kanyang kapatid habang pumapatak ang mga luha nito. Ngumiti siya at pinunasan ang mga luha nito gamit ang kanyang mga daliri. Makakalaya si Papa. Okay, sabay haplos sa buhok nito. Gagawa ng paraan si ate. At ang kailangan mong gawin ngayon ay bantayan si Mama. Okay ba yun? Nag-thumbs up siya rito at ninitian. Pinunasan nito ang mga luha nito bago tumango sa kanya at nag-thumbs up din sa kanya. Aalis muna ako. Tapos pagbalik ko, may pera na tayo. Behave ka lang ha. Bantayan mo si Mama. Nang muli itong tumango, ay inaya na niya itong pumasok sa inuupuan nilang apartment. Hinalikan niya ang kanyang ina sa noo bago siya umalis. Nasa po niya ang kanyang bibig nang tuluyan siyang mapag-isa. Hindi niya alam kung saan siya kukuha ng pera. Hindi sapat ang naipon niya mula sa part-time job bilang cashier sa isang fast food restaurant. Pumapasok siya sa umaga at kung may pagkakataon ay sumasideline siya sa trabaho upang may pambayad sa kanyang matrikula. Tanging 500 na lamang ang natira sa kanyang bulsa. Dahil iniwan niya sa kanyang pamilya ang kanyang mga naipon upang may pambili sila ng pagkain sa pang-araw-araw. Magulo ang kanyang isip habang binabagtas niya ang daan papuntang bar na kasalukuyan niyang pinagtatrabahuhan. Pasado 6:00 na ng hapon nang sulyapan niya ang oras sa kanyang mumurahing cellphone. Magbabaka sakali siya na makahiram sa kanyang boss o kaya naman ay makahiram ng pera sa kanyang katrabaho. Nadatnan niya ang mga ito na nag-aayos para sa operasyon mamayang 9:00 ng gabi. Trina, nandito ka na pala. Salubong sa kanya ng katrabahong si Christine nang makita siya. May dala-dala itong mga bote ng alak na sa hula niya ay ilalagay nito sa mga istante. Magbihis ka na roon at tulungan mo ako sa drinks. Itinuro nito ang daan patungo sa locker room nila. Umiling siya at hinawakan ang kamay nito. Mukha namang naramdaman nito na may mali sa kanya, kaya natigilan ito at tiningnan siya sa mukha. Ipinasa nito ang daladalang bote ng alak sa isa pa nilang katrabaho at saka hinila siya papunta sa locker room. Anong nangyari, Trina? Nasa kulungan si Papa, sagot niya at napahikbi. Nandyan na ba si Sir? Mag-a-advance sana ako eh. She's hoping. Nasa po nito ang kanyang bibig. Kumusta ang papa mo? Ayun, kailangan namin ng abogado. Nasangkot siya sa isang krimen. Nasaan pala si Sir? Mabagal na umiling si Laika. Kaalis lang niya kaninang umaga papuntang Dubai para sa business trip daw. Nagpaalam siya sa akin. Sagot nito sa kanya. Napakagat labi siya at muling tumulo ang kanyang mga luha. Si Edward Collins lang kasi ang naiisip niyang hinga ng tulong at dahil wala ito, hindi niya alam kung saan siya kukuha ng pera. Trina, huwag ka nang umiyak. Binuksan nito ang sariling locker at kinuha ang bag. Naglabas ito ng 10,000 at ibinigay sa kanya. Alam kong walang-wala ito sa kailangan mo, pero tanggapin mo na. Tatawagan ko si Edward ngayon para sabihin ang sitwasyon mo. Tumango siya at nagpasalamat dito. Alam niyang tutuparin ito ang sinabi. Ngunit hindi siya pwedeng umasa lang doon. Narinig kong kailangan mo ng pera. Wika ni Sophia na nadaanan niya papalabas ng locker room. Katrabaho niya rin ito, ngunit pumapayag ito na magpalabas kapag may customer na natipuhan ito. Madalas siyang pinapaalalahanan ni Laika na huwag maglalapit sa babaeng ito. Tulad na nakasanayan niya sa tuwing nakikita ito. Pulang-pulang labi ni Sophia. Maigli ang suot na maong na palda at labas ang pusod. Bukas pa ang offer ko. Ngisi nito kay Trina. Mas malaki ngayon kasi may auction.
Ngunit bago pa man siya makapagsalita ay sumulpot si Laika at dinuro nito si Sophia. Hoy, wag mo nga dinidemonyo itong si Trina. Kung ayaw mong ingudgod kita, nandidilat pa ang singkit nitong mga mata. Pareho kasi nilang alam ng kaibigan kung anong klaseng trabaho ang tinutukoy nito. Ang magbenta ng laman kapalit ng malaking halaga. Minsan na siyang niyaya sa trabaho nito na tinanggihan niya dahil wala siyang balak maging prostitute. Lumaki man siya sa hirap, alam niyang mahalaga ang katawan bilang babae. Her virginity is intact and she promised herself na ibibigay niya lamang iyon sa kanyang mapapangasawa sa gabi ng kasal nila. Huwag kang makikinig doon ha, muling paalala sa kanya ni Laika. Umalis naman sa harapan nila si Sophia matapos itong bigyan ng matinding irap ang kanyang kaibigan. Mabagal siyang tumango at nagpaalam dito na aalis na. Nang makita niyang bumalik na sa loob ang kaibigan ay tumalikod na rin siya. Wala sa huwisyong naglakad siya palayo sa lugar. Ganito pala ang pakiramdam ng depression, na wala kang pagpipilian, na wala kang magagawa kundi piliin ang dapat na gawin kahit labag sa prinsipyo at paniniwala mo. Kailan makakalaya si Papa? Saan tayo kukuha ng pera? Saan tayo kukuha ng pambili ng pagkain natin, ate? Paulit-ulit ang mga katagang iyon na umaalingaw-ngaw sa utak niya. Tumulo ang kanyang mga luha at kumuyom ang kanyang mga kamay. Tumigil siya sa kanyang paglalakad at nanginig ang mga kamay at labi. Then she turned around. Malalaki ang mga hakbang na bumalik siya sa bar. Hindi na niya nakita si Laika na ikinahinga niya ng maluwag dahil paniguradong sesermonan siya nito. Hinawakan niya sa kamay ang isa pa niyang katrabaho na si Jane. Nasaan na si Sophia? Tanong niya. Nakita ko siya kanina papunta sa comfort room. Salamat, aniya at tinahak ang daan patungo sa comfort room. Eksakto naman na lumabas si Sophia. Nagulat pa ito nang makita siya. Nilapitan niya ito at buo ang loob na nagsalita. Kailangan ko ng pera. Pumapayag na ako. Isang iting tagumpay ang gumuhit sa mga labi nito. Suot ang maikling palda at crop top na hindi umabot sa kanyang pusod, lumabas si Trina sa dressing room na pinagamit sa kanya ni Sophia. Pilit niyang hinihila pababa ang suot niyang maong na palda dahil halos makita na ang suot niyang panty sa sobrang ikli niyon. Napatigil na lamang siya sa kanyang ginagawa nang may tumampal sa kanyang kamay. Huwag mo nang hilahin, masisira yan. Nakabusangot ang mukha ni Sophia nang sabihin iyon. Ngumuya-nguya pa ito ng bubblegum nang pasadaan siya nito ng tingin mula ulo hanggang paa. Sumili ang ngisi sa labi nito nang tuluyin siyang mapagmasdan. Yan, sabi ko na, hindi talaga ako nagkamali ng pagkilati sa'yo. Nakuha pa siya nitong paikutin sa kanyang kinatatayuan. Ang ganda mo, siguradong pag-aagawan ka mamaya. Kapag kuwan, ay pinindot nito ang dibdib niya. Totoo ba yan? Napaatras siya sa gulat dahil sa ginawa nito. Oo, parang tanga naman tong babae na to. Wala nga siyang pera, tapos iisipan pa nito na nagpagawa siya ng dibdib. Pero sa kabilang banda, hindi niya man ito masisisi. At the age of 19 years old, malaki na ang kanyang dibdib. Kumpara sa mga kaidara niya, may pagkamistisa rin kasi siya. Half British at half Pilipino kasi ang tatay niya, habang ang mama niya ay purong Pilipino. Umingos si Sophia at inayos ang buhok niya. Basta mamaya, alam mo na ang gagawin mo. Alalahanin mo, nasa kulungan ng tatay mo at kailangan mo ng pera. Kung gusto mong umatras, sabihin mo na ngayon para hindi tayo sumabit. Napalunok siya at mabilis na umiling. Hindi na ako aatras. Sigurado ka? Sunod-sunod siyang tumango at kinagat ang pang-ibabang labi. Iyon lamang ang hinintay nito at tuloy na silang hinila papunta sa likod ng mixed stage ng lugar. Sa isang hotel siya dinala ni Sophia nang sabihin niyang pumapayag siya
sa alok nito. May auction doon ng mga babae na magaganap at isa siya sa mga ipagbibili. Ipinakilala siya ni Sophia kanina sa mistulang organizer ng event, si Mama Beth. The guy who looks like a wrestler than a beautician and organizer. Ipiniliwanag nito sa kanya na isang gabi lang ang magiging usapan nito at ng kliyente. Nagtataka pa siya nung una kung bakit tinanong siya nito kung berhen pa ba siya. Hindi siya nakasagot dahil inunahan siya ni Sophia. Nagsinungaling ito na may karanasan na daw siya. Hindi na niya iyon tinama dahil naisip niya na baka isa sa mga requirements ay may karanasan sa pakikipagtalik. Kailangan niya ng pera. Iyon lamang ang dapat niyang isaksak sa kukote niya. Pinapila siya ni Sophia kasama ang mga babaeng pareho ang kasuotan sa kanya. Those girls were beautiful. Mukha itong mga supermodels na naligaw sa lugar na iyon. Sa tansya niya ay siya ang pinakabata sa mga naroroon. Binundol siya ng kaba nang marinig niya ang boses ng baklang organizer ng event na nagbibigay ng puunang salita sa mga taong nasa harapan ng make stage. Kinailangan pa siyang itulak ng babaeng nasa likod niya nang tawagin sila. Literal na hindi siya makagalaw nang bumungad sa kanyang paningin ang mga taong nagbibid sa kanila para sa isang gabi. Panay ang ngiti at paganda ng mga kasama nila habang siya naman ay hindi makuhang kumaway man lang. Gusto niyang gayahin ang ginagawa ng mga kasama pero wala siyang lakas ng loob. Ang usapan pa naman nila ng organizer ay hati sila ng kikitain. Paano magbibid sa kanya ang mga taong ito kung hindi man lang siya ngumingiti? Nagsimula na ang auction. Panglima siya sa pila. Halos malula siya sa mga halagang binibitawan ng mga lalaki para lamang sa isang gabi. May umaabot pa ng 1 milyon. Sobra-sobra na iyon para sa pangkuha niya ng abogado. And for our next woman, the Aphrodite and face of an angel herself, Trina. Siya ang tinawag. Naglakad siya papunta sa gitna. 30,000. Napapikit siya. 30,000? Kulang na kulang iyon. 60,000. She seems young. Wika ng isang lalaki na may puting buhok at malaking tiyan. I bid 100,000 for that lady. Isang lalaki may lahing Arabo naman ang nagsalita. The bids go on hanggang sa umabot na iyon ng halos 1 milyon. Ang lalaki may lahing Arabo ang may pinakahuling bid which is 600,000. The man met her eyes at halos pangatugan siya ng tuhod na binigyan siya nito ng ngisi at pinasadahan ang tingin ang buo niyang katawan. At hindi siya tanga para hindi niya makuha kung anong klaseng tingin iyon. It was a perverted stare na parabang sinasabi nito na hindi siya nito tatantanan at wala itong pakialam kung masasaktan siya. Naiiyak na siya sa kinatatayuan at halos pangapusan na siya ng kanyang hininga. Ano ba itong pinasok niya? But when everything is almost settled, a man from the far side of the seats stand up and raise his number. 3 million for that lady. Buong buo ang boses nito. Luha ang nagtaas siya ng paningin. A man in his late 20s were raising his number. Kaya nakumpirma niya na ito ang nagsalita. He's staring at her intently na para bang kapag kumurap ito ay mawawala siya bigla. Number 57 offers 3 million. Going once, going twice, sold. Bumakas ang pagkiirita sa mata ng matanda na para bang hindi nito nagustuhan ang nangyari. Hindi siya nakagalaw sa kanyang kinatatayuan. Literal siyang nanigas na magtama ang mata nila ng lalaking iyon. He has these dangerous brown eyes and his face as birds. He looked like a beggar with his birds, but his aura screams power. Lalo na ang paraan ng pagtitig nito na parang sinasabing akin ka. Which is true dahil binili siya nito. Pag-aari siya ng lalaking ito ngayong gabi. Ito ang lalaking makakauna sa kanya.
Alam niyang mali. Ngunit mailigtas ba ng kanyang prinsipyo ang kanyang ama na nasa kulungan ngayon? Ito lang ang alam niyang gawin at hindi niya pagsisisihan ang gagawin niya. Siya ang unang nag-iwas ng tingin nang sinyasan sila ng staff na umalis na. Ngunit nanatiling nakasunod ang tingin ng lalaking iyon nang isa-isa silang bumaba ng stage para bumalik sa dressing room. Batid niya ang inggit sa mga mata ng kanyang mga kasama nang makabalik sila sa dressing room. Who wouldn't envy her? A night with her was sold in 2 million. At higit pa roon ay hindi pa masyadong matanda o makunat ang bumili sa kanya. Shit! Malaking ngiti ang sinalubong sa kanya ni Sofia. 3 million? Ang laki ng komisyon ko sa'yo. Napasuntok pa ito sa hangin na para bang naka-jackpot ito. Malamang nanood ito dahil hindi naman ito kasali sa auction. She wonders why. Hindi talaga ako nagkamali. Bungis-ngis ni Sofia. Hindi siya ngumiti o gumawa ng kahit anong reaksyon. Maya-maya ay isa-isa silang tinawag, tanda na bayad na sila. Siya ang pinakahuling tinawag ng baklang manager. Nakita niyang tila haring nakaupo sa harapan ni Mama Beth ang lalaking iyon. Katulad ng mga tingin nito kanina, tagusan pa rin siya nitong tinitigan. Hindi niya alam kung bakit ganon ito kung tumitig sa kanya. Kinakabahan tuloy siya. His leather jacket and rugged jeans. Nakamanban ang buhok nito na sa tansya niya ay hanggang balikat ang haba. Nandito na siya. Tili ni Mama Beth na makita siya. Tumayo ang lalaki at nahiya siya sa tangkad nito. He was literally towering her. Nagmisula siyang paslit sa tabi nito. Hanggang dibdib lang siya ng lalaki. At hindi siya magtataka kung kayang-kaya siya nitong buhatin gamit lamang isang kamay. Those intimidating veiny arms and rugged appearance just increase the power that surrounds him. Yumuko ito sa kanya upang magpantay ang kanilang mga mukha. Nakita niya sa malapitan ang kulay brown na mata nito. It was a pair of beautiful brown eyes, but there was a danger behind it. Napagdesisyonan niyang ayaw niyang malaman kung ano ang nakatago sa likod ng mga mata nito. Inilapat nito ang tungki ng ilong sa kanyang mga pisngi. She felt the electrifying touch but she hides it. Ngunit sabay silang napasingap ni Sophia nang suminghot ito. Inaamoy siya. Strawberry, he murmured that only her can hear. Even his voice was deep and dangerous. Lalaking lalaki. I like strawberry now, he continued, and his breath was fanning her cheek. Perfume niya yata ang tinutukoy nito. Nabili lang niya iyon sa supermarket malapit sa bahay nila. Mumurahin lang yon. Bakit gusto na nito? Bumalik ito sa pagkakatayo at seryosong binalingan si Mama Beth. Tinungaan nito iyon at nakapamulsang na unang naglakad palabas sa opisina. Pumaalinlangan ang tilini na Sophia at Mama Beth sa buong opisina na mawala sa opisina ang lalaki. Go na, girl! Halos ipagtulakan pa siya ng dalawa. Napalunok siya at atubiling sumunod palabas. Nakita niya ang lalaki na nakasandal sa kotse nitong itim na alam niyang hindi biro ang presyo. Nakita na niya yun minsan sa magazine na binabasa ng kapitbahay niya. Umayos ito ng tayo at nilapitan siya. Pumulupot ang kamay nito sa kanyang baywang at hinapit ang maliit niyang katawan. You're nervous, he stated. Ah, hindi. Pagsisinungaling niya kahit ang totoo ay kanina pa siya pinagpapawisan at tumatambol ang kanyang dibdib dahil sa sobrang kaba. No, dahil sa labis na kaba. She was really nervous with the thought of finally doing it. Tumaas ang kamay nito at dumapoy sa kanyang panga. His hands were closed like he was doing a hard job with that hand. His thumb traced her lower lips and he stared into her eyes, reading her mind and watching her soul. You don't know how to lie, Strawberry. His voice was deep
and husky. Isa pang pasada ng haplos sa kanyang pang-ibabang labi. Binitawan siya nito at pinagbuksan siya ng pinto. Walang salitang pumasok sa roon at nakitang may nakapwestong driver sa driver's wheel. Maya-maya pa ay pumasok na rin ang lalaki sa loob ng kotse. "What's your name?" Tanong nito sa kanya na nagsimulang paandarin ng driver ang sasakyan. "Angel. My name is Angel." Walang dahilan para sabihin niya ang tunay niyang pangalan dito, sapagkat ngayong gabi lang naman sila magkakasama. Ilang segundo siya nitong tinitigan. Kinakabahan pa siya dahil alam yata nito na nagsisinungaling siya. Ngunit ilang sandali ay tumango ito. "I'm Franco. Franco Mercado." He looked straight into her eyes, "And tonight, you are mine." Ano ang naghihintay ng kapalaran ni Trina sa kamay ng bilyonaryong lalaki na si Franco Mercado? Tuluyan niya kayang maisalba ang kanyang ama na nasadlak sa kulungan? Paano siya makakabangon mula sa kanyang trabahong binagsakan? Yan ang ating aabangan sa susunod na kabanata. Hanggang sa muli, mga kaibigan. Paalam!